Today, instead of the 24th Sunday in Ordinary Time, we are celebrating the Feast of the Exaltation of the Cross, ang pagtatampok, ang pagtatanghal, ang pagdarakila sa banal na krus. Una sa lahat, sa ating simbahang Katolika, hindi pwedeng ang simbahan ay walang krusipiho. Hindi po yung krus lang. Pag sinabi natin krusipiho, nandun yung crucified Lord. Yun ang ibig sabihin ng El Crucifijo, Crucifixum. The one who was nailed on the cross. Kaya ang pinakagitna, ang sentro ng simbolismo ng ating pananampalatayang Katoliko nakatuon sa banal na krus. Hindi lang sa kahoy, kundi sa Panginoong napako sa krus. Second, konting summary ng mga pagbasa natin. Narinig natin sa unang pagbasa kung paano dahilan sa napakaangal ng mga Israelita at nagtatambaw sapagkat wala na silang karne, walang sibuyas, walang bawang, at ang kinakain nila sa ilang ay mana na walang lasa at pugo na hindi ayon sa kanilang kagustuhan. Sila'y naparusahan at maraming ulupong ang kumagat sa kanila sa ilang. Subalit Diyos mismo ang gumawa rin ng paraan upang sila'y maligtas at sinabi nila kay Moises, sabi nila sa magitan ni Moises na maglagay ng larawan ng ahas at ilagay sa tikin, iangat, at sino mang nakagat na titingala at titingin sa ahas na nakalagay sa tikin ay maliligtas. Okay, unang bagay. Hindi po totoo na bawal ang gumawa ng imahen. Sa mismong lumang tipan, ang Diyos mismo nagsabing gumawa ka ng imahen ng ahas. Hindi ho bawal ang gumawa ng imahen gaya ng sabi ng mga protestante at mga kulto. Ang bawal ho ay ang sambahin ng imahen bilang Diyos. Kaya hindi ho kasalanan na meron tayong estatwa ng mahal na birhen. Kung sinamba natin yan bilang Diyos-Diyosan, yan ang kasalanan. Pero ang paggawa ng imahen ay nakikita natin paulit-ulit sa lumang tipan. Ikalawang pagbasa naman ay binanggit ni San Pablo kung paano ibinaksi, kumbaga isiniisan tabi ng Panginoon ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian. Ibinuhos niya lahat ng rangya at niyakap ang krus at nagpakababa at namatay sa pamamagitan ng krus. Yan ang kenosis passage na tinatawag, the self-emptying of Christ. Sa Ebanghelyo narinig natin ang sinabi kay Nicodemo, "No one has gone up to heaven except the one who came down from heaven." Tapos, ito ang pinakamahalaga. Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up. At dito napapasok yung ating katatayuan ngayon sa ating lipunan. Sa panahon natin, kakaiba nung kami naglalakihan pa, mas simple ang buhay. Kapag kami problema, titingala sa alapaap, titingala sa langit, at sasabihin ng mga matatanda, sa tulong ng Diyos, pasasaan ba't lilipas din ito? Pagka mayroong pinapasang mabigat, tumitingala sa langit at nagdarasal, "Lord, have mercy on me, a sinner." Tumitingala. Ang panahon natin, ang mga bata ngayon, hindi na tumitingala. Wala. Tumutungo sa gadget. Kung may problema, titingin sa gadget. Magtatanong sa chat GPT, AI, o sa Grok, o sa Nova. Magtitingin sa AI, magtatanong, ano ba ang dapat kong gawin? Sa halip na tumingala, ang tao ngayon ay nakatungo na lamang sa gadget. At pag tayo nakatungo lamang sa gadget, ano nakikita natin? Ang bahay ni Barsaga, ang malayang pamumuhay ng anak ng mga political dynasties, ang marangyang buhay ng mga diskaya, ang karumaldumal at kamuhumuhing pagyayabang ng buhay ng mga ko at ng mga estrada,
at ng mga tampalasang magnanakaw na ating patuloy na inihahalal sa pwesto ng honorable. Pagka tayo nakatungo, ang nakikita natin ay kaswapangan, panglalamang, kadayaan, pandaraya. Kakaunti na ang tumitingala sa langit at nagsasabing, I lift up my eyes to the mountains, from where shall come my help? Pagka tayo nagsisimba, ito na lamang siguro ang natitirang kaunting sandali na tayo tumitingala sa krus. And yet the old song, as the old song says, look up to the Lord, look up to the Savior, look up to the cross, look up to God. Pagka tayo'y nahirate na tayo nakatungo at nakatingin sa kalungkot-lungkot nating katatayuan bilang Pilipino, tuwing bubuksan natin ang TikTok, ang nakikita natin ay ang mga gumagastos ng 800,000 pesos sa pagkain sa restaurant para sa 4 na tao. O yung kumain na isang barkada, magkakabarkada ng mga atayde na 121,000 pesos ang halagang kinain, nilabas ang bayad, bungkos na mga tigi 1,000 galing sa paper bag at nakapagbibigay ng tip na 20,000. Pagka tayo nakatungo, ang nakikita natin ay kaswapangan, karumihan, kadayaan, panlalamang. Ito ang ating bayan. Subalit, just as Moses was lifted up the serpent in the desert, we are called to set our sights on things that are above and not on things that are below. And ironically, when we set our sights on the Lord, we don't see luxury. We don't see wealth and comfort. We see sacrifice. And this is the big message of today. Ang kaligtasan natin ay hindi nagmumula sa DPWH kung may kakampi na Senate President. Ang kaligtasan natin ay hindi nagmumula sa Senado at sa Kongreso, the most organized criminal syndicate in the country. Our help comes from the Lord who made heaven and earth. Today we are invited in this feast to look up to the Savior, look up to the Lord, look up to the cross. And that is the reason why the sanctuary is elevated from the rest of the church, the nave. If you look at the origin of the word nave in English, you'll be surprised. Okay? Nandiyan tayo sa lapag at ang sanctuaryo ay nakaangat sapagkat tuwing tayo nagsisimba, we look up to the mountain of the Lord. We are marching, kaya tayo nagprosesyon patungo sa altar. We are marching to Mount Zion, the mountain of salvation. At yan ang dahilan kung bakit ang krusipiho, hindi krus, ang krusipiho ay nasa tabi ng altar sapagkat ang ginagawa sa altar ay hindi natin pwedeng gawin kung hindi mo na ginawa ng Panginoon sa altar ng Kalbaryo ang kanyang gawang pagliligtas. Sa araw na ito, habang itinatanghal natin at itinatampok ang banal na krus at ang napako sa krus, siguro'y dapat nating limiing mabuti at pagnilayan ang ating kakulangan ng kakayahang tumingala sa langit, kung hindi tumingala kay Governor, tumingin kay mabait na Congressman at kay Honorable Senator, na nabubudol kayo sapagkat binayaran kayo ng 5,000 para iboto sila, pero ang ninanakaw nila ay limpak-limpak na hindi nyo kayang makuha kahit 200 taong kayo magtatrabaho. Ito ang malungkot na katotohanan. Malungkot na katotohanan ang mga tao'y pinananatiling mangmang at hindi ginagastusan ng edukasyon sapagkat madaling mabudol ang mangmang at hindi nag-aral. Iyan ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay lalong nasasadlak sa kawalan sapagkat tayo nagpapabudol sa mga honorable. Sa araw na ito na pagtatanghal sa krus, ang ating itinatanghal ay hindi katangahan. The foolishness that is the cross is the foolishness of God. And
I boast, sabi ni San Pablo, nagyayabang ako sa foolishness of the cross. Why? In the cross is salvation, in the cross is hope, in the cross is victory. Wala kay honorable. So mga kapatid, huwag tayong manatili sa pagtingin nakatungo sa ibaba. Let us set our sights on the Lord. Let us set our sights on God, the God of mercy and compassion, but the God who calls to justice, a God who is just as He is merciful, a God who doesn't want us to remain poor and ignorant at engot at nabubudol ng mga mandarambong. We have to help God help us. We have to help God save us. The one who created you without you will not save you without you. God needs your help to be saved. God needs your good intentions. God needs the little that you can do. So, kahapon sa klase ko, I teach 9 hours a day, a week rather, and I get very tired after 3 hours because I'm a very passionate teacher. And one of them asked, Father, hindi ba dapat tayo mga Katoliko, ipagpasa Diyos na lang nating lahat at manalangin, magnobena tayo, magrosaryo? Hindi. That's faulty theology. Kung ang bilang Katoliko, ang ginawa nyo lamang ay magmilya-milyang rosaryo araw-araw, you're doing good but you're not doing well. Because you're not doing good. What little you can do, you have to fight injustice. And fighting injustice begins at home. At nagmumula yan sa eleksyon. Kung kayo nagpabudol sa 5 kilong bigas at binoto nyo ang magnanakaw, kasama kayo dyan sa krimen ng pagnanakaw. That's faulty theology. That's quietism. Ano naman ang kabilang mali? Activism. Walang ginawa kundi magtatagpo sa Luneta at sa Ligarda at sa harapan ng Malacanang. No. You have to do things, the right things, and do them rightly. Yung quietism, iiyak habang nagro-rosaryo, Panginoon, iligtas mo kami sa mga kasamaan ng mga politiko. Pagdating ng eleksyon, sila pa rin ang iboboto. Baliwala ang iyong quietism. Baliwala ang iyong pietism. Yun namang iba, walang ginawa kundi magsisigaw ng ibagsak, ibagsak, ibagsak. Hindi naman nagdadasal, hindi nagsisimba. Baliwala ang iyong aktivismo. Ano ang kailangan? Social action, working for justice, working for truth, at huwag maniwala sa pambubudol ng mga tampalasan. You all have a duty. It begins today. So kung kayo nakatingala sa krus, you're doing good. Kung kayo lumabas ng simbahan at gagawa ng nararapat upang mapalitan ang kultura ng tinatawag nating dependency theory, umaasa sa ayuda, umaasa sa akap, then you're doing rightly. You're claiming the glorious liberty of the children of God. At ang mga walang kalayaan ay ang mga nag-iintay na lamang nakatingala kay honorable yung ayuda namin, sir, yung ayuda namin ibigay sa amin. No, our salvation comes from God. I lift up my eyes to the mountain of Zion, the altar, the sanctuary, where the crucified Lord is, and He sits gloriously at the right hand of the Father. But we need to do our part.